Ang hirap pong unawain eh. At nangangatwiran pa. Ito po, pakinggan po natin kung gaano ka-epokrito to si Laila de Lima. Sige. Ito, atwiran pa. May nagsasabi na dapat tumutok sa pagtulong sa kababayan nating apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan at sa pagtugon sa mataas na presyo. Tama po yan. Tama pala, de Lima, bakit hindi nyo gawin? Dapat talagang nakatutok ang pamahalaan dyan. Pero, kung sabi ito, para ilihis lang tayo at kalimutan ang paghanap ng nanagutan sa mga korap at umabuso sa kapangyarihan, malaking insulto yan sa taong bayan. Kung pababayaan lang natin ito, magpapatuloy ang pagnanakaw sa mundo na dapat sana'y nagagamit sa serbisyo sa panahon ng krisis at pangangailangan. Tama ka dyan, de Lima. Dapat hindi natin tagilan. Sige, ayaw nyo Ayaw nyong magpahinga sa paghabol sa korap. Kaya sabi nyo, tuloy ang impeachment. Okay. Sige, patulan natin kayo. Kung talaga kaya kayo magtatrabaho kahit bakasyon dahil po sa pagharapsyon. Trillion po yung kinorap sa atin, no? Sa flood control. Mali-maleta po. Bakit po kaya hindi lang imbestigahan sa HOR? Tanong ko po, di ba sinimulan na ni Redon? Redon, sinimulan mo na, di ba? Nag-iimbestiga kayo sa flood control corruption. Bakit hindi nyo tinuloy na nga uli? Kasi tinayo na yung ICI. Katwiran niya ni Bojidi. Sabi ni Bojidi, titigil na natin yung investigasyon sa flood control. Kasi nagtayo na ang Pangulo ng ICI. Sila na lang ang mag-iimbestiga. Wala na yung ICI. Wala pa rin napapakulong. Hindi ba dapat, de Lima, ang habulin yung korupsyon? Okay naman. Gusto nyong habulin si BP Sara sa korupsyon di umano? Sige, habulin nyo. Pero bakit walang humahabol ni isang congressman sa mas malaking pera na pinag-uusapan? Barya lang yan eh. 125, sabihin na natin yung 600 million. Million lang to 600 million na sinasabi nyo. Barya lang po yan sa trillion. Wala pa nga 1 billion yung binibintang nyo kay Bira kay Ontiveros pa lang ang insertion ni Ontiveros 3 billion Di ba? Kung totoo de Lima, sa sinasabi mo na hindi naman dapat itigil yung paghabol sa korupsyon. Bakit walang naghabol sa inyo sa korupsyon sa flood control? Ito po, may ebidensya. Biruin nyo, nakalagay, President Marcos pa mismo nabi pinuntahan yung isa sa mga ghost project. Ano sabi? Ito, katulad nito. Nakalagay sa DPWH, completed. Pero ni isang araw, wala nagto. So lahat ng budget na yon, saan napunta? De Lima. Ninakaw. Ulitin ko, de Lima, saan napunta? Ninakaw. Ang linaw na ebidensya yun. Kung completed yung project at walang nakita kahit saan, ninakaw. Hindi nyo na kinakailangan magpasabpina ng ebidensya. Ano ang kita ng mga balita, de Lima? Ng mga konkretong balita, mga totoong balita na to. Kasabihin mo, nagbobulahan pa tayo Hindi na. Ito mga totoong balita to, de Lima. Yung isa sinasabi, pinipres ng AMLAC. Pinipres ng AMLAC yung bilyong pera ng mga pamilya ni Cabral. Pamilya ni Cabral may pinipres na mga bank account o kung ano man. Hindi lang bank account, security, etc. Di ko alam yung mga tawag Pinipres yung mga bilyong-bilyong pondo. Bakit pinipres? Kasi galing sa nakaw. Tanong ko sa inyo, de Lima,
Anong bangko, anong pera, anong pondo yung risk ninyo kay BP Sara? Dahil galing sa nakaw. May pinapris na ba kayo? Na pondo galing sa nakaw ng mga Duterte? Wala. Pinag-uusapan dito sa Dilima. Pinag-uusapan, papakita ko sa inyo kung gaano kayo ka-epok. Pinapakita po sa nila na merong bentahang naganap. Allegedly, na ibenta kay Martin o kung anong paman. Anong binibenta? Mansyon sa Forbes Park. Tanong, may nabalitaan ba kayo na involved ang pamilyang Duterte sa bentahan ng mansyon sa Forbes Park? Wala. Wala pa rin. Tanong, Dilima, kamakailan sinabi yung mga air asset ni Saldico, meaning mga chopper, helicopter, mga jet, private jet, hindi na nakaparada dyan sa dating paradahan. Nasa ibang bansa na nakaparada. Tanong, mayroon bang nalipat na mga air asset ang mga Duterte na nakaparada na ngayon sa ibang bansa? Private helicopter, etc. Wala. Wala tayong nabalitaan na naglipat ng mga paradahan. Yung mga, yung mga chopper, private jet ng mga Duterte, wala tayong nabalitaan? O wala nabalitaan na helicopter at private jet ng mga Duterte? Wala, no? Wala tayong nabalitaan, no? Isa pang balita. O-auction na ang mga nakumpiskan luxury cars ng mga Diskaya. Kasama na yung Rolls Royce na binili dahil landahan sa payong. Tanong, kailan nag-auction ng mga luxury cars ng mga Duterte? Saan naganap yung auction na yan? Wala tayong narinig na auction. Bakit kaya? Meron bang nakaparada man lang mga luxury cars sa mga Duterte? Wala din. Yan po yung larawan ng mga magnanakaw sa flood control. Kinakailangan, para matawag kang magnanakaw sa flood control, kinakailangan ulit-ulitin nyo bigyan ng ibang anggulo Kinakailangan may na-freeze kang asset, bilyon-bilyon ang halaga. Ikalawa, meron kang mga nililipat na paradahan ng mga air asset, helicopter, jets, etc. Ikatlo, meron ka ng pina-auction na yung mga collection mo ng luxury cars. At ang pinakamalupit, ilang beses nagdadala ng maleta sa bahay, sa opisina, sa resa, o sa mansyon na pag-aari ng mga Duterte. Ilang beses kada linggo nagpapadala ng maleta. Wala. Wala pa. Tanong, yung mga nababalitaan nating may mansyon sa Forbes Park, may mga luxury cars, may mga air assets, ano pa, may mga mansyon pa sa ibang bansa. Ano nga po pala ang katungkulan nila? Congressman lang. Hindi ko po nilalang dahil lang kumpara po kay BP Sara na isang vice president. Congressman lang. Contractor lang. Tapos ang vice president, inaakusahan nyo magnanakaw. Ni isa sa pag-aari ng mga magnanakaw na congressman at mga kontraktor, wala siya. Anong klaseng magnanakaw? Anong klaseng vice president na magnanakaw yan? Joke lang yan. Pagtatawanan lang yan ng tunay na magnanakaw. Paano daw nagnanakaw ang vice president? Paano raw nagnanakaw yung vice president? Ganito raw nagnanakaw. Sa isang opisina,
May pumipirma ng Mary Grace Piatos. 2,000. Ito naman, Bonita, 3,000 na halaga. Sa ano naman, mayroong halaga na bumili ng spaghetti. Ang tiyaga naman ng Vice President magnakaw, ganyan-ganyan. Talo pa pala ng isang congressman niya na naghihintay lang ng maleta sa bahay. Nagtsatsaga doon sa mga Mary Grace Piatos, Jollibee, McDonald's. Sinong binobola nyo? Ang Pilipino hindi marunong masip? Tangina. Kung ako Vice President, magnanakaw po ako. Papadaig ba ako sa congressman na magnanakaw din? Puta, yung congressman, dinadalhan ng mga meta ako. Pirma ka, Mary Grace Piatos. I-overprice natin yung kunwari, i-overprice natin yung mga safe houses. Ang upa sa safe house, 10,000 lang ang upahan. Gawin nating 50,000. So may 40 tayo. Sa'yo na yung 10 dyan, akin yung 30. 30,000 per month ang ninanakaw ng Vice President. 2,000 per month. Ang tiyaga naman ng... Alam nyo kung magnakaw ang Vice President, ang tanga namang Vice President niya. Inaalaw niya na kakatkong lang siya sa mga safe houses, kakatkong lang siya sa kada perma ng Mary Grace Piatos. Samantala ibang congressman, wala nang ginagawa, naghihintay na lang. Bulahin niyo ko. Ipokrito ka dilima kasi hindi kayo nag-iimbestiga ng mas malaking nakawan. Ipokrito kayo kasi ayon dito, ayon po kay Libiste, 2 million ang Easter bonus nyo. Alam nyo ang katwiran nila? Hindi naman sa amin mapupunta yan eh. Binigyan kami ng 2 million. Yan po ay MOE. Ang problema, sabi ni Libiste, yan 2 million na yan, iuwi nyo yan, ililiquidate nyo yan by certification. Liquidation by certification. Kasama ka dilima. Nagli-liquidate by certification. Lagi nyo sinasabi si Lacson may dahilan yan. Puta, nag-research talaga ako. Si Lacson ba talaga yan? Tignan ko nga si Lacson yan. Ito ay Senate Resolution number 10. Ang nakapirma si Pampilo Lacson. Basahin natin kung talagang merong salitang liquidation by certification. Whereas the prevailing procedure and system of liquidation of the various classification of accounts covering the budgetary allocation for the legislature is in keeping with the nature of performance of the Senate and the House of Representatives and the respective committee in their Indian. Ito. Now therefore be it resolved as it hereby resolved by the Senate, the House of Representatives concurring that the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocation of each member of Senate and the House of Representatives clarified and consistent with application. Puta, mali na naman ako ng binasa. Sana ba yun? Ito yung MOE. To each member of Congress as part of their MOE were utilized or expended ito. Whereas in recognition of the delicate and unique nature of the function, operational, and organizational structure of the Senate, the House of Representatives, the Commission on Appointments, and the Senate and House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed
the current system of liquidation by certification duly signed by each senator, member, and of House of Representative. The such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses were utilized. Ayan, nakalagay po. By system of liquidation by way of certification. Mayroon pong mga maliliit na government offices. Halimbawa po mga principal ng mga elementary tsaka high school. Pucha, kahit ang bibilin lang po nila mga talagang gamit, chok. Yung pinaka-popular chok. Bili sila ng chok. Hindi po pwedeng i-liquidate mo yun by certification. Ako ay nakabili ng chok. Tapos pipirmahan ko. Hindi po. Resibo na ikaw ay bumili ng chok. Resibo. Pag mga maliliit na mga principal ng elementary high school, liquidation, kinakailangan may resibo lahat ng binili ni principal. Pat po nag-hire ka ng karpentero, yan, may resibo yan. Pipirmahan niya ng mga lintik na mga nagpokpok ng tumanggap ng ganong pera. Lahat po ng liquidation ng mga maliliit. Pero po, pagdating po ng mga senador at congressman, liquidation by certification. Pipirmahan lang ng congressman at ng senador. Di ma, bakit hindi mo tinututulan yan? Yung liquidation by certification. Kung talagang hindi kayo mga magnanakaw. Di ba? Alam niyo yun? Walang resibo. Sasabihin nyo lang yan, bumili ko ng bakod. Pinabakuran ko yan. Pipirma yung principal. Puta, tuwan-tuwa principal nun. Ah, ganun ba? Sige, pirma lang ako ng pirma. Akin na yan. Hindi. Ang principal po, kinakailangan. Magkano yung pako? Merong resibo. Magkano yung... Pag mga maliliit na ahensya, lahat de resibo. Pagdating sa inyong mga senador at congressman, puta, pirmahan nyo lang. Ise-certify nyo lang na nakagastos kayo ng 2 milyon sa inyong mga constituents. Sabi niya, may 2 milyon kayo pag uwi ninyo. Pamumudmud nyo lang yan. 2 milyon na yan. Buti nga kung ipamudmud. Paano pag sinubi na lang lahat? Ise-certify nila na nagastos nila yun. Dilema. Hindi kaya di ba? Ayaw mo ng mga ganyan. Pero yung yung pong confidential fund, hinahanapan nyo lahat ng mga resibo, lahat-lahat. Sabi nga ng dating COA commissioner, si Attorney Rowena Guanzon, kahit nga nilalagay lang po sobre yan. Kung paano mo ginastos. Okay na sa COA. Etong COA lang na to na nakipagtulungan dito sa mga congressman na to, ang kung ano-anong mga pinagagawa sa buhay, takot ng memorandum na natanggap ng Vice President. Kahit wala namang mga paglabag sa batas. Epokrito kayo dyan sa House of Representatives. Dahil sinasabi nyo, kahit may gera, kahit tuloy pa rin ang inyong investigasyon. Tuloy pa rin ang inyong impeachment kay BP Sara. Samantalang,